Kaupak, huwag mong hayaan na mawala sa isang iglap ang pera na matagal mong pinaghirapan na kitain dahil lang sa isang investment scam. Kamakailan lang, napabalita na meron na namang mga nabiktima ng di umano isang investment scam. Umabot ng mahigit 100 million ang nalugi sa mga nagrereklamo. Kasama dito ang 32 million na investment ng isang OFW. Kung ayaw mong matulad sa kanila, panoorin mo ang video na to kung saan pag-uusapan natin ang red flags o warning signs na nagpapahiwatig na ang isang investment ay posibleng scam. Tapusin mo ang video dahil pag-uusapan din natin kung ano ang mga dapat mong gawin para hindi ka mabiktima. Ako si Maestro Vincio, isang financial planner at book author, at dito sa channel, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pera at kabuhayan sa simple at praktikal na paraan na madaling maintindihan. Kaya marami ang naengganyo na mag-invest doon sa nabanggit ko na di umano ay isang investment scam ay dahil pinangakuan sila ng 3% to 10% na interest buwan-buwan. Ang taas nga naman nun. Pero kung alam lang sana nila, ito rin yung pinangako ng isa sa pinakamalaking investment scam noon dito sa Pilipinas, ang Multitel. Nakakalungkot na marami pa ring Pilipino ang patuloy na nabibiktima ng iba't ibang investment scams. Sa Calabarzon region pa nga lang, may naitala na 528 investment scam cases ang SEC mula January hanggang October ng 2025. Madali lang naman sanang magtanong kung ang isang investment ay legit ba o posibleng scam. Andyan yung website ng SEC at saka yung SEC Check na mobile app. Pwede ka ring magtanong sa mga influencers at content creators na ang content ay tungkol sa iba't ibang investments. Marami ring grupo online na ang pinag-uusapan ay tungkol sa investments. Pwede kang sumali doon at magtanong. Kung tutuusin, wala talagang dahilan na ikaw ay mabiktima ng scam kung magtatanong ka lang. Pwera na lang kung masilaw ka sa pinangakong malaki at mabilis na kitaan kaya hindi ka na nagtatanong. Para hindi mabiktima ng investment scam, ito ang mga palatandaan na dapat mong bantayan. Ang unang warning sign ay hindi registered sa SEC ang kumpanya. Ang ibig sabihin, hindi legit ang business na ito. Kaya wala nang mahabang usapan. Hindi mo na dapat ito ini-entertain. Ang pangalawang red flag ay wala itong lisensya na magbenta o mag-solicit ng investments. Kahit naka-register pa sa SEC ang isang kumpanya, hindi ibig sabihin pwede na itong mag-solicit ng investments mula sa publiko. Kapag ang nag-offer sa iyo ng investment ay nagpakita ng SEC, Certificate of Registration, hanapan mo rin ng secondary license o license to sell securities. Kung walang maipakita, hindi legit ang ino-offer nito na investment kaya dapat iwasan. Number 3, ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan na scam ang isang investment ay kung nangangako ito ng napakalaking kita sa loob lang ng maikling panahon na walang kahit anong risk. Minsan, nagbibigay pa ito ng mga post-dated checks o PDC para proof raw na siguradong makukuha ng investor ang kanilang pera. Pero alam naman natin na walang silbi ang PDC kung magtatalbugan ang tseke. Ano ba ang makukonsider na sobrang taas na garantisadong kita? Ang Kapa Community Ministry na tinaguri ang isa sa pinakamalaking scam sa buong Pilipinas dahil umabot sa 50 billion ang na-scam na pera ay nangako noon ng 30% na tubo buwan-buwan na tinatawag pa nga nilang love gift o blessings. Sa taas ng interest na to, malinaw na isa itong scam. Walang negosyo na may kapital na 50 billion ang kayang mag-generate ng kita. Hindi sales, kundi profit na 15 billion kada buwan o 180 billion sa isang taon. Kapag 2% to 3% monthly o 24% to 36% yearly pataas ang pinapangako na siguradong tubo, magduda ka na dahil sobrang taas pa rin ito. Pwedeng kumita ang isang legit na investment ng 3% to 10% o kahit higit pa sa loob lang ng isang buwan, kagaya ng stocks, mutual funds at UITFs. Pero hindi ito sigurado o guaranteed. Pwedeng 1% lang ang tubo sa isang buwan, pwede ring wala o negative ang tubo. Ibig sabihin, bumaba ang value ng investment.
Palaging tandaan ang pangunahing rule sa pag-i-invest na the higher the return, the higher the risk. Kung malaki ang posibleng kita ng isang investment, malaki din ang posibilidad na ikaw ay malugi. Walang legit at safe na investment ang pwedeng maggaransya ng napakataas at fixed na kita. Ang mga investment na pwede lang maglagay ng guaranteed o magbigay ng guaranteed fixed interest ay ang mga deposit accounts at bonds o government securities. At ang interest na binibigay nito ay nasa 3 to 8% lang kada taon. Merong isang digital bank na ang bigay ay 15%, pero maraming requirements at may limit ang amount ng deposit. Number 4, kung walang limit ang bilang ng tao na pwedeng mag-invest at walang limit ang amount na pwede mong i-invest, red flag din ito. Habang lumalaki kasi ang pondo ng isang kumpanya, pahirap ang pag-generate ng sapat na kita para mabayaran nito ang pinangakong mataas na interest. Kaya ang ginagawa ng kumpanya ay ginagamit ang pera mula sa mga bagong investments para bayaran ang mga naunang investor. Kapag sobrang dami na ang investor at wala na masyadong pumapasok na bagong investments, hindi na ngayon mabayaran ang interest pati ang principal. Kaya nagko-collapse. Ito ang classic Ponzi scheme na madalas na ginagamit na sistema ng mga scammers. Number 5, kapag sobrang makulit at minamadali ka ng kausap mo at pilit kang pinag-i-invest agad, malamang scam ito. Yung iba, tinatakot ka pa o pinapahiya kapag hindi agad nag-i-invest. Ang legit na investment ay binibigyan ka ng sapat na panahon na mapag-aralan mong mabuti ang kanilang offer, lalo na kung malaking amount ang involved dito. Kaya ka minamadali ng scammer na mag-invest agad dahil alam niya na kapag binusisi mo ang kanyang offer, malalaman mo na scam ito. Number 6, isa rin sa signs na scam ang investment ay kung hindi nagbibigay ang kumpanya ng kompletong impormasyon at mga dokumento na nagpapatunay na sila ay lehitimo. Kung may ibibigay man na dokumento, maaaring peke ang mga ito. Kung wala ring malinaw na negosyo ang kumpanya at hindi maipailiwanag kung paano sila kumikita ng malaki para maibigay nito ang pinangakong mataas na interest, malaking red flag din yan. Halimbawa na lang yung sa Kappa Community Ministry. Paano ba nila pinapalago ang 50 billion na donation ng mga tao para makapagbigay sila ng 30% interest kada buwan? Wala akong maisip na legit na negosyo na kayang kumita ng ganito kalaki. Isa pang red flag ay kung walang produkto o sobrang overpriced ang produkto, lalo na kung ito ay multi-level marketing o networking. Paano kikita ang kumpanya kung wala itong binibenta na produkto o serbisyo? Hindi illegal ang MLM o networking, pero may requirements ang DTI para ma-recognize na lehitimo ang isang MLM company. Una na rito ay ang fair market value ng produkto ng kumpanya. Sa madaling salita, hindi pwedeng sobrang mahal ang presyo ng kanilang produkto. Kadalasan, napakamahal na mga produkto ng mga scam na nagpapanggap na networking company. Kaya nga ito ay red flag. Number 8, isa rin sa pinagbabawal ng DTI ay yung pinibigyan ng emphasis ang pagre-recruit ng ibang investor para kumita imbis na sa pagbebenta ng mga produkto. Kapag malaking bahagi ng compensation plan ng kumpanya ay nakasalalay sa pagre-recruit, malamang ipapatigil agad ito ng DTI at ang maiiwan lang sa'yo ay ang mga overpriced na produkto na binili mo nung sumali ka. Good luck na lang kung maibenta mo ang mga ito o magamit mo. Palagi mong alalahanin ang mga warning signs na binigay ko para hindi ka mapasubo sa investment scam. Ito pa ang ilan sa mga dapat mong gawin para hindi mabiktima ng scam. Number 1, iangat ang iyong financial literacy. Financial literacy o wastong kaalaman tungkol sa kaperahan ang pinakamabisang pangontra sa investment scam. Maging mas maalam tungkol sa pag-i-invest, kabisaduhin at pag-aralan ang iba't ibang investments para madali mong maispatan at maiwasan ang mga scam. Tandaan, ang taong may alam ay hindi nai-scam. Number 2, alamin ang pangalan ng kumpanya at ng tao na nag-offer ng investment.
Kunin ang kanilang address at contact number. Number 3, hanapan mo ng Certificate of Registration galing sa SEC at ng License to Sell Securities. Suriing mabuti kung ito ba ay authentic. Number 4, i-verify sa website ng SEC o sa SEC Check na app kung legit ba ang kumpanya at kung authorized ba sila na mag-offer ng investments. Tingnan mo rin ang advisories page sa website ng SEC para malaman mo kung meron bang babala ang SEC laban sa kumpanya. Number 5, pag-aralang mabuti ang ino-offer na investment at huwag magdesisyon agad. Pag-isipan mo ng ilang araw, linggo o buwan. Mas malaki ang balak mong i-invest na amount, mas mahabang panahon mo dapat ito na pinag-iisipan. Sakaling lumabas na legit nga ito pero hindi ka nakapag-invest dahil hindi umabot sa deadline, okay lang yon. May marami pang investment opportunities na dadating. Number 6, huwag basta-basta magpadala sa mga sikat na endorser. Hindi porket inendorso ng celebrity, politiko, influencer o sino mang sikat na tao ang isang investment ay legit na ito. Maaaring sila ay nagamit lang din at hindi alam na scam pala yung ini-endorso nila. Number 7, kung hindi mo masyadong naiintindihan ang ino-offer na investment, magtanong sa mga nakakaalam. Huwag magbigay ng pera kung hindi mo lubusang naiintindihan ang papasuking investment. Number 8, huwag makipag-usap kapag sa online lang ino-offer ang investment at walang physical na office ang kumpanya. Sino ang hahabulin mo kung walang opisina? Kung yung may opisina nga ay nakuha pang mang-scam, paano pa yung walang opisina na alam nila na mahirap silang habulin? Ngayon, kung nakitaan mo ng red flags o warning signs ang ino-offer sa'yo na investment, pero hindi mo sinunod ang mga payo ko at itinuloy mo pa rin, wala nang iba pang dapat sisihin kapag nawala ang pera mo, kundi ikaw lang. Kasalanan mo na yan dahil nasilaw ka sa pangako na malaking kita. Dapat pag-uumpugin ang ulo nyo ng scammer para matauhan ka. Para malaman ang iba't ibang legit na investments na nababagay sa'yo, panoorin mo ito at ito. Kung may napulot ka ng mga importanteng tips sa video na to, mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.